Kakarma na, pinatalsik na sa pwesto, Recto, wala ng takas, Palasyo. Di nakapagpigil si Bak na sa pwesto. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas Balita TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang nakakagulat, viral Ayan. trending sa mundo ng social media, ang di man balitang kaya pala todo pagtatanggol ka sa kasalukuyang Pangulo dahil ginagamit mo pala ito para mapabango ang iyong pangalan sa sambayan ng Pilipino. Ito ang insersyon ng marami sa ating mga kababayan matapos niyang pumutok ang balitang walang pagdadalawang isip at buong tapang na nilabas si Batangas 1st District Representative Leonardo Ligada Laviste ang baho ni Executive Secretary Ralph Recto kung saan nilagyan pala niya ng tatak ang bigas sa pinamimigay ng gobyerno sa sambayan ng Pilipino. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan na nagagalit. Ano yung tatak na nilagay? Ano, nilagyan ba ng pangalan? Yung bigas na pinamimigay ng gobyerno. Kasi kung nilagyan niya ng pangalan yon, aba ay bawal yun. Dahil ayon sa kanila ay wala di ng karapatan si Ralph Recto na lagyan ng tatak ng kanyang opisina ang ipinamimigay na bigas ng gobyerno sa sambayan ng Pilipino dahil hindi naman daw niya pera iyon. Tatak ng opisina niya. So gusto niyang palabasin na para matandaan ang kanyang pangalan, matandaan ang kanyang opisina na tumutulong sa mga tao. Eh ganyan naman talaga kapag malapit na ang eleksyon. 'Di ba? Iba talaga pag malapit na ang eleksyon. Ayan ang hirap Yung tipong yung ikaw na mismo ang naghahain sa sarili mo. Yung pilit mong pinaparecognize yung sarili mo sa mga tao na tumutulong ka sa kanila. Yung tipong ayaw mong ikaw, yung mga tao mismo ang makadiskubre sa tunay na ugali mo. Sa tunay na pagtulong na ginagawa mo. Kasi kung tutuusin kahit sabihin mong ilagay mo pa ang pagkalaki-laki ang pangalan mo doon sa pinamimigay mong bigas o etc. ano man yun. Kung hindi ka naman bet ng tao, kung ang galawan mo ay ayaw naman ng mga tao, wala rin yan. Yes, tatanggapin nila yung ibibigay mo. Siyempre, sayang yan. Kahit ako, tatanggapin ko yan. Pero yung pangalan mo, hindi para tandaan ko kung wala ka naman magandang nagawa sa aming lahat. Siyempre, isipin namin, kaya ka namimigay. Kaya mo pinamimigayan. Unang-una, lapit na ng eleksyon Pwedeng ganun. Malapit na kasi ang eleksyon, kaya ginagawa nyo to. 'Di ba? Pero yung ano ba yung dapat namin matandaan sa pangalan mo? Ano ba yung mga bagay na ginawa mo para sa amin, para tandaan namin yung pangalan mo? Hindi doon sa bigas na yun. Kaya nga uulitin ko, tatanggapin namin yung bigas na yan. Pero siguro yung pangalan mo, baka hindi namin matandaan. Kung matandaan man namin, iba ang nasa isip namin. At panilay ang pera pang ginastos ito para maitatak lamang ang pangalan ng kanyang opisina sa bawat balot ng bigas na kanilang ipinamimigay galing sa pera ng taong bayan. Kaya ngayon sigaw ng sambayan ng Pilipino, ang kapal naman na pagmumuka mo dapat sa iyo ay patalsikin na sa pwesto. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at paki-click na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, umali ng atensyon ng controversial sa pamamagitan ng 10 kilos sa bigas sa Batangas matapos questionin ni Batangas 1st District Representative Leonardo Ligada Laviste ang pagkakaroon umano ng logo ng Office of the Executive Secretary sa mga sako ng bigas na ipinamamahagi sa ilalim ng programa ng pamahalaan. Diretsang tanong ng kongresista ay bakit may logo pa ng Office of the Executive Secretary sa 10 kilos Bongbong Marcos bigas. Kaso dito ay binato rin niya ang tanong kung sino ang sumagot sa dagdag na gastos sa paglalagay ng naturang marka. Si Executive Secretary Ralph Recto ba ang sumagot ng gastos?
50 pesos daw kada sako ng dagdag gasto sa printing ng logo na galing sa pera ng bayan. Ang isyong ito ay lumitaw kasabay ng nauna ng Pantakin mo aligasyon yung pinagpaprint. nila Viste na hindi bababa Mantakin mo yung pinagpaprint mo galing pa rin sa pera ng taong bayan. Imbis na yung mga pinagpaprint mo dyan sa dami ng mga pinagpaprint mo niya sa mga bigas-bigas na yan, eh ipinamigay mo na lang kasunod ng bigas doon sa mga tao, eh di malaki pa yun na itulong. Kahit pa paano, eh may pambili ng mantika, pampirito sa ulam, siyempre may bigas na. Minsan di nyo ginagamit yung kokote nyo eh. Mas inuuna nyo pa yung exposure sa mga sarili nyo. Diba? At saka yung sinasabi nga dito, bakit naglalagay kayo ng pangalan ng opisina nyo, ganto dyan, eh hindi naman talaga nang galing yan sa inyo. Galing yan sa pera din ng taong bayan. Diba? Siguro sa inyo lang bumabagsak, kayo ang magpapamutmod, pero lahat naman ng pinamimigay nyo galing sa gobyerno, hindi naman galing sa bulsa nyo. Galing yan sa pera ng taong bayan. Kaya wala kayong karapatan na maglagay ng kahit isang letra doon sa mga pinamimigay nyo. Kahit isang letra ng pangalan nyo. Diba? Bawal kayong maglagay. Diba? Kasi kapag ikaw ang naglagay niyan, pag pangalan mo nilagay mo dyan, ibig sabihin, ikaw ang nagpamudmud niyan. Sa'yo galing ang pera na yan. Diba? Eh ikaw ba naman maglalabas ka ng ganong pera? Siyempre, practical na lang tayo bilang politiko. Hanggat may pondo ka na inilalaan para sa ano mo, yun ang gagastusin mo. Hindi yung pera mong sarili. Eh kaya nga minsan may mga pumapasok na politiko na nagpapalago ng kanilang mga pera. Diba? Hindi naman siguro sila papasok para mabawasan ang kanilang pera. Eh napakabait na politiko noon kung sakasakaling ganun ang gagawin. Nasa sariling bulsa niya nang gagaling yun. Eh bihira naman yung ganung politiko. Once in a blue moon lang tayo makakita ng ganun. Diba? Kaya wala talaga kayong karapatan na maglagay ng kahit anong letra ng pangalan na galing sa inyo. Kung pera ng taong bayan ang ginagamit nyo. Diba? Kasi pera din nila yan, parang ibinabalik nyo lang sa kanila yan. Binabalik nyo sa aming lahat yan. Sa lahat ng mga nagbabayad ng buwis. Diba? baba sa 84 barangay sa Batangas ang hindi umano nakatanggap na ipinangakong 200,000 pesos bawat barangay sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program sa kabila ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa nasabing lalawigan. Ayon sa kanya, may mga barangay na hindi naimbitahan at may ulat pa na may kinalaman umano ito sa tampo ng lokal ng pamunuan. Isang paratang na lalo pang nagpasindi sa panawagan para sa transparency sa distribution ng ayuda. Sa gitna ng tanong na binigyang din ni Viste na ang pondo para sa ayuda ay di pag-aari ng sinumang politiko kundi mula sa buwis ng taong bayan. Dahil dito ay naghain siya ng panawagan para sa investigasyon sa posibleng irregularidad mula sa umano'y hindi pantay na distribusyon ng ayuda hanggang sa dagdag gasto sa paglalagay umano ng logo sa relief goods. Samantala ay nananatiling palaisipan sa publiko kung ang layunin ay makakatulong, kailangan pa bang lagyan ng pangalan o logo ang ayudang pinondohan ng bayan. Ba't pa kasi nilalagyan ng logo? Di ba? Imbis na makatipid na lang yung ginagawa nila, ginagawa pa nilang mas mahal. Kaya nga sinabi ko kanina kaysa magpa-imprenta kayo ng mga logo na ganyan na alam naman natin na babayaran nyo rin. Yung sana pinagpa-imprenta nyo, ipinamigay nyo na lang din. Ganun na lang din yun. Diba? Mas pinakinabangan pa ng tao. Pagkabigay nyo ng bigas na yan, kung may logo nyo, anong gagawin ng tao dun sa logo nyo? Hindi naman nakakain yun. Mailuluto ba nila yung logo nyo? O gugupitin nila tapos didikit nila sa pader nila? Ayon pa sa official report nilabas ng Ambalita ngayon sa kanilang official Facebook account, ganun ba kadaling lokohin si Marcos Jr.? Umiigting ang controversy sa distribution ng ayuda sa Batangas matapos ihayag ni Batangas 1st District Representative Lado Viste ang isang matalim na tanong na ngayon ay sentro ng usapan. Naloloko ba ang Pangulo ng sarili niyang gabinete? Sa kanyang pahayag, direkta niyang kinestyon ang umano'y hindi pagsasama ng 84 barangay sa programa, bawat barangay makikinabang sa kabila ng presensya ni Pangulong Marcos Jr. sa Batangas para sa pamamagahagi ng tulong. Hindi ba aamin si Recto o hindi ba aaminin ni Recto kay Bongbong Marcos sa hindi sinama sa ayuda ni Bongbong Marcos ang 84 barangays dahil sa tampo ni Governor Vilma, ani nila Viste?
kasunod nito ay binigyang diin din niya ang mas malalim na usapin ng tiwala sa loob ng administrasyon. Payag ba si Bongbong Marcos na pagsinungalingan siya ng sarili niyang gabinete? Presidente ng Pilipinas, ganoon ba kadaling lukuhin? Ang naturang pahayag ay direktang tumutukoy kay Acting Executive Secretary Ralph Recto bilang opisyal na inaasang magpapaliwanag sa Pangulo, habang inuugnay naman ang umano'y dahilan sa tampo na ibinabato kay Vilma Santos Recto. End quote. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad na samot-sari comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan, at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hiling at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, kanila bang pera ang pinamimigay na ayuda? Kung tunay silang matino at may malasakit sa mahihirap, dapat bigyan lahat ng tulong dahil taxpayers ang money din yan. Kung hindi ibibigay, siguradong darambungin na nila yan. Alam naman ng mga ganit. Alam niyo, sa totoo lang, no? Yung mga tao, yung mga politiko na naglalagay ng pangalan nila o logo nila doon sa mga ipinamimigay nila sa taong bayan, yun yung mga politiko na hindi dapat natin binoboto, sa totoo lang. No? Kasi lumalabas doon na parang yung ibibigay nila sa'yo may kapalit. 'Di ba? Hindi naman kasi pwede sabihin na nilagay ko lang yung pangalan ko dyan para malaman mong sa akin galing yan. Kailangan ba namin malaman na sa'yo galing yan? 'Di ba? Siguro naman kung ikaw talaga totoong mabait na tao at totoong matulungin sa taong bayan, may ilagay ka man na pangalan o wala, matatandaan nila kung ano yung legasiya mong nagawa. Kung ano yung mabuting nagawa mo sa taong bayan. Kaya hindi mo na kailangan maglagay ng kahit na anong letra ng pangalan o logo sa mga ipamimigay mo. 'Di ba? Kasi parang sa sariling parang parang may kapalit yan eh. Kapag nagbigay ka ng isang bagay sa tao, tapos ayan may logo, parang kahit hindi ka magsalita, parang sinasabi mo sa kanyang, tandaan mo na sa akin galing yan. Tinulungan kita. Binigyan kita. Kaya kapag dumating yung panahon na kailangan kita, kailangan ko ang boto mo, tandaan mo yung pangalan na yan. At tandaan mo yung nagawa ko sa'yo. Ganun yun. Parang ganun ang pagkakaintindi ko sa ganun. Pero yung politiko na namimigay ng mga bagay o pagkain sa mga taong bayan, na wala ni kahit isang letra doon sa pinamimigay nila o logo nila, yun ang karapat-dapat. Kasi hindi na nila kailangan ipangalandakan ng pangalan nila na tumutulong sila. Minsan nga mas maganda na yung tao hindi nagpapakita eh. Tapos wala pa siyang pangalan. Pero ang taong bayan nalalaman nila kung kanino yun. Kasi minsan kanino yan? Halimbawa, Office of the Vice President namigay. Malalaman nila. Hindi naglalagay ng kahit na anong pangalan. 'Di ba? Yun ang maganda eh. Yung tutulong ka na walang pangalan. Para kasing yung mga vlogger na iba, 'di ba? Tumutulong tapos binibidyo. Pasensya na doon sa mga tumutulong na vlogger. Alam natin, is content lang yung ginagawa ninyo. Content yan. 'Di ba? Kasi halimbawa, may makita kayong pulubi sa kanto. Bibigyan nyo ng halagang 1,000 piso. Bibigyan nyo ng 1,000. Pero kapag yon bumenta yung views nun, yung 1,000 ibinigay nyo sa pulubi na yon, 'di ba? Ilang libo ang magiging kapalit nun sa yung video na yon. Ganun. 'Di ba? Hindi mo na kailangang i-video, hindi mo na kailangang ipangalandakan ng pangalan mo kung gusto mong tumulong. Tutulong ka, may nakakakita man sa'yo o wala. Bayaan mo ang tao mismo ang makakita sa ginagawa mo. Bayaan mo yung tao ang makadiscover. Halimbawa, kung ikaw nga sasabihin ko kung vlogger ka, matulungin ka, hindi mo na kailangan i-video na namimigay ka ng pera. Hindi mo na kailangan i-video na namimigay ka ng pagkain. Hayaan mong ibang tao ang makakita sa'yo, yung vlogger namimigay ng pagkain, ang bait nun, videohan nga natin. Bayaan mong yung tao ang makadiscover sa maganda mong ginagawa. Hindi yung ikaw ang nagpupush sa sarili mo para ma-recognize nila yung sarili mo.
Di ba? Ganun yun. Walang kasiyahan at ipokrito sila. Bakit yung Representative House of Representatives of the Philippines, the 2nd District, walang ingay kapag nasasakupan niya ang apektado? Bakit si Kong Leonardo Ligarda Laviste lang ang may ingay sa mga itong bagay? Kapag Matapang katulad ni talaga to Luis si Ro Laviste. maging representative namin sa Kongreso, wag na lang. Paldo na naman si Recto, 84 barangay times 200,000 equals 16.8 million. Ang tanong, saan mapupunta yon? Di ba alam na ganito lang pala ang magpapayaman sa gobyerno? Pag dumating yung pondo, maggalit-galitan ka lang, instant million na agad. Babawi na lang kami sa susunod na eleksyon. Sige lang, kayo magpapakasarap sa magpapakasasa sa mga nako sa gobyerno. Yun naman talaga ang pinakabawi ng taong bayan kapag dumarating ang eleksyon eh. Kaso nga lang, minsan nagtataka tayo eh. Diba? Ang nananalo pa rin, kung sino yung kinasusuklaman natin, nananalo pa rin eh. Minsan kasalanan din nating taong bayan eh. Sana sa mga susunod na eleksyon, sana naman maging matalino na tayo, gamitin na natin yung isip natin. Madala na tayo dun sa mga taong kinabubusita natin. Karma na lang bahala sa inyo. Lahat ng yan, alam ni Lord, kaya siya nang bahala sa inyong lahat. End quote. Ayon, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Pinas Balita TV. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT. No? Nagbigay ng komento dito sa video na ating natungayan ngayon. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.